Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Ito po ang kwento. Maaari niyo akong tawagin sa pangalang Mansueto. 51 taong gulang na sa kasalukuyang taon. Sa mahaba-habang paglalakbay ko na sa mundo, marami na rin akong naengkwentro tungkol sa usaping aswang. Sa dinami-rami, hindi ko na detalyadong maalala ang ilan, pero may natatangi akong karanasan nung kabataan na hanggang ngayon ay malinaw na malinaw ko pa rin nababalikan sa sulok ng aking balintataw. Nangyari to sa aming liblib na baryo sa may lalawigan ng Soksargen. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1988 ito nangyari. 17 taong gulang pa lamang ako nun. Nangyanigin ng sindak ang 4 na sulok ng aming bahay. Isang magsasaka ng niyog si tatay at araw-araw siyang umaalis ng bahay para sa kanyang trabaho. Sa bawat hapon, sa kanyang pag-uwi, nasa bakuran na kami ng mga kapatid ko. Nag-aantay sa dala ni tatay na buko. Palagi kasi siyang nag-uuwi ng 5 hanggang 10 pirasong buko para sa amin. Yung ibang niyog naman ay ginagawa niyang kopra para ibenta sa bayan at pagkakitaan. Sa katunayan, tanging sa kopra kami nakakapit para mabuhay. Ito rin ang hanap buhay ng buong angkan namin. Araw yun ng Martes. Maagang umalis si tatay para ipagpatuloy ang trabaho. Kami namang 3 ng mga kapatid ko ay nagtulungang ibilad sa araw ang mga kopra. Inaalalayan namin nun si nanay. Umaalalay kami sa paglagay ng abo sa ibabaw ng mga ito. Pagkatapos, nagpaalam na si nanay na pupuntang sapa para maglaba. Maghapon kaming maiiwan na magkapatid dahil kadalasan gagabihin na si nanay sa pag-uwi galing sapa. Si tatay naman may pagkakataon na inaabot na hanggang kinabukasan bago makauwi. Depende sa layo ng lugar kung saan siya mangunguha ng niyog. Nang araw na yun, nasa bakuran lang ako kasama ang 2 nakababatang kapatid ko, na nung mga panahon yun ay edad 15 at 12 anyos na. Ang mga kapatid ko ay sina Macario at si Marlon. Binabantayan namin ang mga kopra na nakabilad. May mga aso kasi na makukulit at pinaglalaruan ang mga kopra. Dagdag pa ang mga galang manok na masyadong makalat. Nang sumapit na ang tanghali, pinauna ko na sa pagkain ng pananghalian ang 2 kapatid ko. Siyempre, pumasok sila sa bahay para makakain, habang ako naman ay naiwan sa pagbabantay. Habang nasa mga koprahan ang aking paningin, narinig kong may gumagalaw sa damuhan mula sa hindi kalayuan. Matataas na ang damo sa bandang yun, na kung tatayo ang 8 anyos na bata ay hindi na makikita. Pero isinawalang bahala ako lamang yun. Nagmalakas naman ang hampas ng hangin. Baka gawa lamang yun ng hangin. Hindi nagtagal, mula sa paggalaw ng mga damo, sumasabay na rin ang tila mahihinang alulong na nanggagaling sa parting iyon. Nakuha niyo ng aking atensyon, kaya naman napatayo ako bigla at doon na natutok ang aking paningin. Nagpatuloy ang ganong ingay. Nagsimula na rin akong humakbang patungo ron para malaman ko
kung ano yung naroroon. Habang papalapit, hindi ko mapigilang makaramdam ng pinaghalong kaba at takot. Hindi kasi normal na alulong na gaya ng sa aso ang narinig ko. Para bang may mas malalim na paliwanag ang ibig sabihin ng kakaibang alulong na yun na narinig ko. Nasa pinakamababang tono yung boses na yun na aking naririnig, na sinasabay ng hangin humahampas ng dahan-dahan sa damuhan. Kung kaya't nag-antay ako ng 30 segundo. Subalit, walang nangyari. Hinawi ko na ang nagtataasang damo. At sa pagkagulat, natisod ako sa sariling mga paa at bumagsak sa mabatong parte ng lupa na yun. Paanong hindi ako magugulat? Bumungad ang isang sariwang karne. Pero sa tingin ko ay hindi ito galing sa baboy o sa baka. At hindi rin ito sa manok. Hindi ko lang sigurado kung aso ito o pusa. Umaalingaso pa ang amoy nito. Medyo masakit sa ilong. Bumabakas pa ang iilang patak ng dugo sa mga damo na nagturo sa isang direksyon. Nagtataka ako dahil sariwa yung laman pero umaalingasaw ang amoy. Agad naman ako nagpagbag ng damit at sinundan ang mga marka ng dugo. Dire-diretso ang direksyong itinuro nito na sa loob ng kakagubatan. Aminado akong medyo mahina ang loob pagdating sa mga ganito. Iniiwasan kong mapunta sa ganitong parte ng gubat. Dahil nung mga nakaraang taon, aksidenteng nag-cruise ang landas namin ng isang aswang na tingin ko ay bagong yanggaw pa lamang. Hinabol ako ng hinabol ng bagong yanggaw na yun. Nakamuntikan ko ng ikamatay. Mabuti na lamang at sa awa ng kaitaasan ay may nakapagsalba ng aking buhay. Sa pagsunod ko sa marka ng dugong iyon, dinala nga ako sa may gitnang bahagi ng gubat kung saan eksaktong parte ng kagubatan, at dun ko rin nakatagpo ang bagong yanggaw na aswang na yun. Kinikilabutan ako at sa kaparehong pagkakataon nanlalamig at nanginginig pa. Paulit-ulit pa ako sa pagsasagawa ng Sign of the Cross habang inililibot ang paningin. Nang lumipas ang 1 minuto, napapansin kong may gumagapang sa kung saan. Ewan ko kung paano ko nalaman na paggapang ang galaw niyon. Parang ang isipan ko lamang ang nagdidikta. At hindi nga ako nagkamali. Dahil nang mapatingin ako sa gawing kanan, may maitim na nilalang na gumagapang papunta sa aking kinatatayuan. Hugis tao siya, pero hindi ko maaninag ang muka dahil sa sobrang itim ng kabuuan niya. Isa pa, mas nauuna pa ang kanyang mga buhok kaysa sa kanyang muka. Gapang lang siya ng gapang. At sa pagkataranta ko, natagpuan ko na lamang ang sarili na nagtatatakbo sa kung saan-saan. Napaakyat pa nga ako sa puno ng bayabas dahil sa labis na pagkataranta. Pawis ang hinahabol kong aking hininga habang inililigid ang paningin sa aking kapaligiran. Hinahanap ko ang itim na nilalang na yun. Wala ring pinagkaiba ang nilalang na nakita ko sa mga oras na yun dun sa mga naunang nilalang na nakita at nakasalubong ko sa daan. Pareho silang maiitim. Nag-iitiman ang kanilang mga balat. Gumagapang. At bigla-bigla na lamang ding nawawala. At hindi nalala yung
bigla na lamang tong susulpot sa aking harapan. Katulad ng dati. Nang pumayapa ang paligid, dahan-dahan kong ibinaba ang nangangatog ng mga paa hanggang sa tuluyan ng sumayad nga ito sa lupa. Bumilang pa ako ng 3 sa isipan at saka ko maripasan ng takbo palayo sa lugar. Halos madapa-dapa pa ako nang makalabas na sa gubat. Napaupo pa ako agad sa lupa habang habol-habol ko ang aking hininga. Nang mapatingin ako sa gawin ng bahay, nasa bakuran na sina Macario at Marlon. Inililipat sa mainit na parte ang mga koprang hindi naabot ng sinag ng araw. Nang kumalma na ang aking sarili, itinukod ko ang aking 2 palad sa lupa bilang suporta sa pagtayo. Pero muli na namang napaupo nang maramdaman ang presensya ng kung sino sa gilid. Paglingon ko, si tatay lang pala. Tay, ang kulag pa kayo, tay. Akala ko kung sino. Inis kong turan at napatingala sa kanya. Walang kahit na anumang ekspresyon ang kanyang mukha. Diretso ang tingin sa unahan at unti-unting umarko ang labi para makabuo ng isang ngiting hindi ko alam kung para saan. Sinundan ko ang kanyang tingin at muli ko ring ibinalik sa kanya ang mga mata. Doon ko napansin na walang sapin ang kanyang mga paa. Wala rin yung matulis na itak na palaging nakasukbit sa kanyang tagiliran. Wala rin ang sakuban ng itak na dapat sana ay nakakapit lamang sa kanyang bewang. Pinagmasdan ko pa si tatay na may kunot sa noo. Nahimigan kong parang may kakaiba. Pero winaglit ko lamang yun sa aking isipan na magsalita siya at nauna nang lumakad. Tumayo ka na. Uwi na tayo, sabi ni tatay at dire-diretsong naglakad patungo sa bahay. Agad naman siyang sinalubong ng 2 kong kapatid. Nagmano pa ang 2 kong kapatid sa kanya at iginiya na sa loob. Tinawag din ako ni Macario. Doon lang ako nakakilos. Nakaupo na sa harap ng mesa si tatay pagkapasok ko ng bahay. Aligaga naman sa pagsilbi sina Macario at Marlon. Naupo lang ako sa upuan sa may distansya at napamasid sa kanilang 3. Matapos mabigyan ng pagkain at maiinom si tatay, nagsilapitan na sina Macario at Marlon sa akin. Kuya, bakit parang may kakaiba kay tatay? Tanong ni Macario sa akin. Ang tunay yata niya, parang kakaiba. Dagdag pa nito. Pinalabas ko na muna si Marlon at pinagbantay sa mga kopra bago ko sinagot ang tanong ng isa ko pang kapatid. Muli kong sinulyapan si tatay na nakaupo sa mesa. Kumakain siya. Sumusubo. Pero ang napapansin ko lang, hindi gumagalaw ang kanyang bibig, maging ang mga panga. Parang hindi ito ngumunguya. Nang mapadako naman sa lalamunan niya ang tingin ko, tila sementado ito dahil hindi rin gumagalaw. Doon ko lang din napansin na hindi sumasahid sa lupa ang kanyang mga paa. Ganon din ang kanyang puwitan na tila nakalutang lang sa ibabaw ng upuan. Macario, parang nagkamali tayo ng pinatuloy. Nanginginig kong sambit. Agad namang nakuha ni Macario ang ibig kong sabihin. Dahan-dahan siyang humakbang papuntang dapugan para kuhanin ang bareta. Kumilos naman ako at dinampot ko rin ang 2x2 sa likod ng pintuan.
Bago pa man kami makagawa ng atake sa nagbabalat kayong tatay namin, nanigas kaming dalawa ni Macario nang sa pagtingin namin ay isang makapanindig balahibong nilalang ang nakapatong sa mesa. Huli na nang mapansin kong inaatake na nito ang aking kapatid. Nang makabalik ako sa ulirat, walang tigil kong hinampas ng 2x2 ang aswang na nakapaibabaw kay Macario. Kahit pa man takot, lumapit ako sa nilalang na yun. Hindi ako nagpadaig sa takot at mas itinodo ko pang paghampas ng 2x2. Tinawag ko na rin si Marlon at inutusang humingi ng tulong sa kapitbahay. Masyadong agresibo at malakas ang aswang, kaya walang panama ang paghampas ng 2x2 sa kanya. Nang masulyapan ko ang kutsilyo, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras pa at nagmamadaling ibinaon ng patalim sa kanyang likuran. Doon lang din nakawala si Macario. Agad-agad kaming tumakbo palabas at sakto namang nakasalubong namin si tatay na tila nag-alakati punerong susugod na sa laban. Mabilis ang takbo ni tatay habang hawak-hawak ang itak sa kanang kamay. Diretsong pumasok si tatay sa bahay at ilang sandali pa, kalampagan ang umalingaw-ngaw sa buong bahay namin. Dinig na dinig pa namin ang malalakas na sigaw ni tatay at sinusundan ng paghiyaw ng boses na parabang baboy na kinakatay. Hindi nagtagal ay pumayapa ang paligid. Kinabahan na kami ng todo sa isiping baka si tatay ang nabiktima ibis ng mapanghas na aswang. Pinaibabawan man kami ng iba't ibang klaseng emosyon, sinikap ko pa rin maihakbang ang mga paa ko para masuri ang kaganapan sa loob ng bahay. Sa awa at gabay naman ng Diyos, nakahandusay na sa lupa ang aswang samantalang iniinda naman ni tatay ang natamo niyang sugat sa braso. Hindi naman ito kalaliman, mga galos lang naman. Pero hindi nagpakampante si tatay. Agad niya itong binuhusan ng langis, pati na rin ang katawan ng aswang. Sa kaganapang iyon, nasabi kong masyado ng uhaw sa laman ng tao ang mga lahing aswang. Dahil kahit tirik na tirik ang araw, sumasalakay sila. Nakuha pang gayahin ng wangis ng isa sa mga mahal ko sa buhay. Hindi talaga dapat magtiwala agad, lalo na kung may napapansing kaduda-duda at kahina-hinala. Suriin ding mabuti ang mga pumapasok sa bahay, dahil minsan hindi mapagkakatiwalaan kahit miyembro pa yan ng iyong pamilya. Katulad ng naging karanasan ko, maaaring kinupya ang mga angwangis at kambun pala ng itim na kapangyarihan.